pala, hello sa inyo mga ka-ATM squad. Nandito muli ang inyong backstage ex-senadora, Mark Oliveros. At ngayon, nandito tayo sa media conference ng The Voice Kids na kung saan mga bata naman ang bibida. On Sunday, September 15, abangan nyo yan mga ate. Nakita nyo, ang dami nating mga internal press na mga kasama ngayon dito sa loob dahil ito ay isa sa pinaka-inaabangan na pagbabalik sa TV industry, ang The Voice Kids. At ngayon, alam nyo ba mga ate, ang inuupuan ko, ang upuan ng walang iba, Coach Estel! Yes, marami pa kayong mga dapat na abangan. Malay nyo, ma-interview natin ang mga coaches ng The Voice Kids, diba? So, abangan nyo yan. Puso Primetime King, Mr. Ding Dong Dantes. International singer, dancer, and host. Let's welcome Mr. Billy Crawford. Asia's Limitless Star. Let's welcome Miss Julie Ann San Jose. Also well-loved P-pop boy group, SB19. Let's welcome Stell. As SB19's leader, main songwriter, and producer, Pablo! Kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba, of their dreams. Actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who, you know, who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro ang hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yun yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinakamagagaling na mga awit pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities it's so open and nakakataba ng puso, especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there. And we witnessed defeat, we witnessed triumph. Lahat kasi it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive ika nga sa industriyang to, because it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, you know, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami, kasi no matter what age you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang
it's a lifetime core memory. Super happy din kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din, not only for me but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap katulad namin before. Honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga ako umawi. Tapos every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ko. Kasi doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Miss Tel. We're fairly new sa industry pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang pag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganun din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit, or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestor. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. I'll be there by Jackson 5. Ako habang may buhay. My way! When I was your mother, Bruno Mars. Fly me to the moon. Ako si Coach Pablo yung pipiliin. Ba't ako nagtaas na kami? Si Coach Pablo yung pipiliin ko. Kasi well, as a kid kasi, very, very curious ako, tsaka very technical. So, I guess, mas matutulungan ako ni Coach Pablo. Sana nga. Salamat Ako po si Coach Billy. Kasi naka-work ko na yung dalawa. So sige, Billy, hindi pa. Ako, pipiliin ko naman si Coach Tel. Ay? Kasi sobrang tikon ako sa kanya. Gusto ko lang tikon. Pikang-pika ka na sa Oo, pikang-pika na ako sa kanya. Dahil lagi ikaw. Pipikonin ka. Si Pablo na. Pwede ko bang piliin si Coach Pablo? Huwag naman, pinili mo yung sarili mo. Si Coach Julie po. Kasi po, pili ko technical siya. Marami siya matututunan sa akin. Hindi, parang gano'n naman Kumbaga kung kanina mo nakikita yung sarili mo. Or, di ba, parang doon ka na-attract or doon ka pumunta. Si Sir Ding Dong naman ko. Ako? Well, bilang ako pinakamagaling kumanta sa akin. Yun ang sinasabi ko. Diba? Wala namang kailangan piliin. Baby Ron. Choosy pa ba ako? Siyempre, lahat yan pipiliin ko. Kasi di ba, gusto ko 3 days a week nagre-relax ako. So, may Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday coach. Kasi Friday, Saturday, rehearsal, Sunday. Saturday, Sunday, Monday, pahinga. So 1 day per coach. Choosy pa ba ako? Di ba? I've got the best. I've got the best. Kay Kuya Billy. Okay, Sir Ding Dong. Kuya Billy, parang tropang-tropa yung kasama. Kasi lagi ko siya napapanood dati sa ibang shows, pag nag-roast siya, kapag nagpa-perform siya. So, feeling ko kapag na-meet ko siya in person, parang sobrang puwela, sobrang kulit, tas sobrang daming kwento. And gano'n naman yung nangyari pag na-meet ko si Kuya Billy. Parang very tropa vibes. Kay Julie, nung unang ma-meet si Julie, hindi ko, kasi mahihayin ako lalo na pag mga girls, hindi ko alam kung paano lalakita. Pero since nag-uusap sila ni Stel, nakikinig lang ako konti. Sabi chismoso. Chismoso talaga si Pablo. Pero ayun, yun nga, parang very approachable naman siya. Hindi siya masyadong maingay.
parang ano, kumbaga madalas na narinig ko siya nakikinig. Pero kapag may kwento siya, kinukwento niya. So, very approachable. Sir Ding. Kay Sir Dong? Ano ba sabi kay Sir Dong? Pagharap ko si Kuya Dong, parang feeling ko kailangan lagi akong presentable. Ganun lang yung naramdaman ko. Actually, dati po, nahihiya siyang i-approach lagi si Kuya Dong. Tapos dati, meron pa siyang mga gustong itanong dati kay Kuya Dong na dinadaan niya sa akin. Still, may gusto kong sabihin kay Kuya Dong. Ikaw ang magsabi. Ikaw naman nahihiya. Hindi naman pa ako messenger. Nahihiya. So yun po. Ewan ko ngayon kung nahihiya pa rin siya. Last question. Ano po yung dapat na abangan namin sa darating na The Voice? Siyempre, unang-una yung kombinasyon ng ating napakagaling na coaches, especially with Coach Pablo here as our our newest coach, and of course, yung mga bata na magagaling. Talagang lahat sila mahusay na abangan. Baka ikaw mapiling coach, Sir Dingtong. Hey! Hindi yan, basta mabahalit sa bata. Bahala sa bata. Ako, abangan nyo na lang, syempre, ang conversations namin mga coaches. Promise, humble kami this season. Mabait na kami. Kasi wala na si Chito. Hi, Kuya Cheats! Hi, Kuya Cheats. We miss you, bro. Pero, trust me, mag-i-enjoy kayo dahil yung samahan na to, isang malaking pamilya na to. Kaya welcome na welcome kayo sa Davos. Siguro dapat din abangan is yung performances ng mga bata. Kasi I'm sure magugulat tayo sa mga song choices na pipiliin nila dahil alam natin, The Voice Kids ito, but hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng mga bata at mga skills na pwede nilang gawin na ikakagulat din namin for sure pag na-meet namin sila. So ayun, we're very excited at sana abangan nyo yung mga performances nila. Yes, nako, mga kapuso, malapit na malapit ito pong mapanood ang The Voice Kids. Linggo-linggo po yan. Sobrang cute, sobrang napaka-talented ang mga batang ito. And abangan niyo po ang, of course, Kuya Dong at mga coaches. Tapos, mag-e-enjoy kayo, promise. Yes, linggo-linggo po yan, 7 p.m. And that's it, Pansit, mga kapuso. Dito na ho nagtatapos ang media conference ng The Voice Kids. Abangan nyo ho ito, mga kapuso. Napakarami po nating posibleng pwedeng kagiliwan sa show po na ito. Makikita ho natin, masasaksihan kung paano mag-away-away ang apat na coaches para sila ho ang piliin ng mga nagagalingan nating mga bata. Ayan, mga kapuso, abangan po natin ito hanggang sa muli. Maraming salamat. Ako po ulit si Mark Oliveros, ang inyong backstage ex-senadora.